showbiz fanatics, Dominic Roque, pinalagan itong si Miss Christy Fermin patungkol sa mga malisyosong balita nito patungkol sa hiwalayan nila ni Miss Bea Alonzo. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna i-shoutout at pasalamatan ng lahat ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, kung saan binasag na nga ng aktor na si Dominic Roque ang kanyang katahimikan ukol sa mga isyong ibinabato sa kanya ng kolumnistang si Christy Fermin sa kanyang mga vlogs. Sa pamamagitan ng kanyang mga abogado sa Fernandez and Singsong Law Offices, pinalaga ng aktor ang mga malicious and defamatory public statement ng showbiz columnist. We write on behalf of our client, Mr. Dominic Roque, pertaining to the recent statement of Miss Christy Fermin in her social media blogs. We strongly condemn the malicious and defamatory public statement of Miss Fermin. These defamatory statements were made by Miss Fermin under the guise of entertainment news without any effort from her to confirm the same from Mr. Dominic Roque. Saad sa official statement ng kampo ng aktor na inilabas ng GMA News, matapos nitong inisa-isa nila ang mga malicious defamatory innuendos ng showbiz columnist gaya ng pagiging benefactor ng isang politician na siyang nagmamay-ari di umano na tinitirang kondo ng aktor. The messaging of were clear and ambiguous. In fact, the malicious and baseless were quickly picked up by social media netizens, several of whom even uploaded photo of Dapitan City Mayor Bullet Alosos without his knowledge and consent. Nako po, patay tayo. Paglilinaw nila, wala itong katotohanan dahil matagal na nga kaibigan ni Dominic si Mayor. Ito po yung isa sa mga balita ngayon sa 24 oras, panoorin natin ito. Binasag na ni Dominic Roque ang pananahimik sa ilang isyong lumutang sa gitna ng breakup nila ng dating fiancé na si Bea Alonzo. Kabilang ang mga akusasyong isiniwalat ng entertainment vlogger na si Christy Fermin sa kanyang vlog. Malicious and defamatory daw ang sinabi ni Fermin na may politikong benefactor si Dominic na siyang nagmamay-ari ng tinutuluyan niyang condominium unit. Idinikit daw sa issue si Dapitan. To the news, he is embarrassed and apologized to Mayor Bullet Alosos and his family for being dragged into the public conversation because of the malicious defamatory public innuendos of Miss Fermin. Nagsalita rin ito sa pagkalink ng pangalan ng isang kongresistang si Bong Suntay na isa rin sa mga di umano benefactor raw di umano ni Mr. Dominic Roque. By making such a statement, Miss Fermin made the innuendo that unreasonably cast doubt on the sexuality of former Congressman Bong Suntay. Again, Mr. Roque would like to apologize to former Congressman Bong Suntay and his family for the embarrassment caused by the deplorable innuendos made by Miss Fermin. So, bakit naman po napasok ang pangalan ni Congressman Bong Suntay? Kasi yung sinasabi po na isang clean fuel gas station na kung saan si Mr. Dominic po ang siyang isa sa mga ambassadors, kinuha siyang brand ambassadors nito. At ito po yung isa sa mga defamatory na sinabi po ni Miss Christy Fermin sa kanyang vlogs. Panoorin natin at balikan. Kahit na wala pa talaga akong maaaring sabihin. Samantalang si Dominic naman, nung one time sinabi niya na, ay, Christian wedding kasi Christian din ako eh. Christian wedding daw, ganon. So marami na siyang sinasabing plano, pero parang nabaliwala lahat yun nung si Bea na ang humiling dun sa mga tanong. Doon na buo ang kwento ng mga tao. Bakit si Dominic may opinion nung si Bea na mismong babae ang concern na wala ba? Okay, sige po mga kachika, isa-isahin po natin yung mga espekulasyon, yung mga haka-haka kung bakit itong kasalang ito ay hindi na matutuloy at bakit nagkasira sina Bea at Dominic. Una, siguro daw nauntog si Bea dahil nalaman niya na sa lahat ng ito ay bulsa lang niya ang masasaktan.
Ay, oo, Di ba? tama. Ganon. May ganon, may Oo. ganon, Oo. merong ganon. Meron pang, ay nako, parang ginagamit lang ni Dominic si Bea. Ay, Ganon. pwede yun. Lahat ng sasabihin mo dito ngayon, lahat yan ay lumabas na sa social media. Oo. Kaya hahanap tayo ng malapit sa katotohanan. At eto na nga po, lagi nating sinasabi na hindi naman dinampot lang sa pusalian ni Bea si Dominic, di ba? Oo. Kasi ang balita, di ba talaga meron siyang business? Oo, may O, yun ang negosyo sinasabi sila. niya rin May din, family diba? business sila. May family Oo, business? Saan? Sa Imus? Sa imo sa Cavite. Pamilya sabi. niya? Oo. pamilya. Sabi, pero hindi Sabi. mo nakita na totoo. Ay, hindi ko nakita. At wala tayo nakikitang pictorial or Ay, anong oo. video Mm. na merong business. Mm. Kaya ang tanong ko ngayon, ayon sa aming source, merong nakapagsabi sa pamilya ni Bea Alonzo na kailangan pa imbestigahan nila itong si Dominic Roque. Ay, Ay, umabot na sa humantong sa Oo, ganyan. may ganon, may investigasyon. So, parang doon ang galing yan sa prenuptial, ano? Oo, Oo, agreement, na dapat oo. pumirma. Oo, isa yon. Isa din yon sa mga haka-haka. Oo. Di ba kapag ka mayroong prenup na ginagawa, kapag nakalalamang ng propiedad at pera yung babae, ang feeling ng lalaki, ang pride niya ay Oo. natatapakan. Totoo yun. At Kasama kapag yun. naman ang lalaki ang mapera, yung pride naman ng babae ang nasasaktan. Tama. Yes. Lagi nating tatandaan, maraming personalidad na hindi po natuloy ang pagpapakasal dahil sa prenuptial agreement na yan. Oo. Ikakasal na lang, tapos na ang mga imbitasyon, alam na kung saan talaga mauuwi. Mm-mm. Biglang umurong pa yung babae dahil super yaman yung lalaki. Ay, oo. Diba? Kaya alam mo, parang tama yung biro nila eh. Di ba yung unang nag-ano si Dominic na nagbigay na, nung nagpa-engage na nagbigay na you want to marry me, di ba? Parang ganon. Di ba sabi na, totoo ba yan? Ang tinatanong pala, hindi totoo yung kasal. Totoo kaya yung sing-sing. Pinagdududahan Oo, ng mga pinagdududahan. peke. Oo, Wait yung- ng baso. Baka siguro doon. Dahil walang pera. Wala, oo. Ito nga ganun po, nga. lagi naman nating ipinagtatanggol saan mang diskusyon itong si Dominic Oo. Roque. Sinasabi natin na meron naman siyang pinagmulan na pamilya. Meron naman siyang negosyo. Pero bakit napakaliit ng tanaw sa kanya at tingin ng ating mga kababayan sa relasyon nila ni Bea? According po kay Mr. Dominic, bagamat naiintindihan raw niya na bilang artista at kilalang personalidad, bukas ang ilang parte ng buhay niya sa publiko, ngunit hindi raw lisensya ng mga mainstream media at independent vloggers ang free speech o freedom of the press dahil may mga batas na nagpoprotekta sa integridad ng isang individual laban sa public malicious and defamatory statement. Mispermit act outside the bounds of protected free speech intentionally cause damage to the integrity and honor of affected individuals. So dahil po dito ay yun nga nag-submit na po, no, kumakausap na rin ng mga abogado. Ito pong si Mr. Dominic at kasama ni Mr. Bong or Congressman Bong Suntay. So antayin na lang po natin kung ano pong susunod na kabanata. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe.